Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title, "We won't be there in November 30 rally." Pahayag ito ni retired Major General Romeo V. Pocis tungkol sa yung grupo niya, mga retired generals and soldiers, hindi sasama sa November 30 rally. Okay, basahin natin. This is the statement of retired Major General Romeo V. Pocis, lead convener of the United People's Initiative, in relation to their group's decision not to attend any mobilization in Luneta and People Power Monument in the upcoming rally on November 30. He said there was a serious reason for their absence from the activity. Ito po ang statement ng General. "We will not attend or join the November 30 rally in Luneta and People Power Monument because the first one who organized it is included in the country. We know that their kinsmen are communist. We will not join them, and we know that they have a plan to sow chaos. So we will not join them." Baka daw may kaguluhan kasi may mga organizer diyan nakasama ang mga makakaliwa. In an interview aired this Monday, ngayon, November 24, on Ted Filon's program, General Pocis stressed that they will not allow their group to be dragged into any act of protest possibly linked to violence. They insisted their responsibility is to ensure their name and organization cannot be used in actions contrary to their advocacy. Along with some information they allegedly gathered regarding security, the fear intensified after separate warnings from some personalities that some groups could possibly take advantage of the large gathering. Mga makabayan, yung makakaliwa, makabayan ang nagrally. Sabi niya, alam naman natin yung kanilang kinikiling ay komunista. Hindi po kami sasama sa kanila at nalaman namin na may plano silang maghasik ng kaguluhan kaya hindi kami sasama. Okay. So, makikita natin ngayon dalawang grupo, malalaking grupo ang nagsasagawa ng anti-corruption protest rallies. Noong September 21, sabay-sabay sila. Mayroong nagrally sa harap ng Camp Aguinaldo, itong grupo ni na General Pocis. Mayroong nagrally sa Liwasang Bonifacio, Maisog, grupo ni na Attorney Vic. So, most likely, kahit hindi man walang formal na kailang pare-parehas ang advocacy, Maisog at saka United People's Initiative. Okay. Talagang laban lang sila sa korupsyon. Mayroong nagrally sa People's Power Monument, mga Roman Catholic, And then meron din sa Luneta. Ito na, mga trillion peso march. So itong pangalawang rally na napatapos naman November 16, 17 and 18. Yan. Iglesia ni Cristo sumama na. Plus itong kay General Pocis, diyan pa rin. So, lumalabas ngayong November 30, sila-sila lang din itong mga makakaliwa, simbahang Katoliko at iba pa. May nabasa akong post sa yung sinabi ng isang organizer
sa November 30 daw, mananawagan sila ng resign all. Kasi itong trillion peso march, noong September 21, walang panawagan na resign BBM, wala. Kasi takot sila na kung mag-resign si PBBM, uupo si BP Sara. Ngayon, I don't know how true yung post na nabasa ko na panawagan nila mag-resign ang presidente at vice-presidente at meron daw mag-take over, parang transition council, mga ganun. Ganyan ang ganyan ang strategy ng mga makakaliwa. Yung parang coalition government, ganyan. Alam mo, natutuwa itong mga makakaliwa ngayon itong nangyayari na yung talamak na corruption. Kasi pag nagkakagulo ang gobyerno, pabor na pabor sa kanila kasi makakagawa sila. Kaya mga rally, may rason sila mag-mobilize para pabagsakin ang gobyerno. Kaya lang, ang gusto ng mga yan, pag mapabagsak nila ang gobyerno, sila ang mag-take over, yung mga makakaliwa. They have been fighting this government for how many years? 1968. Nagsimula ang CPP. 2025 na ngayon. So how many years na? 57 years? Grabe, oh. Hanggang ngayon, di sila tumitigil, oh. So ito, pagkakataon nila ito na mapabagsak. Ayaw nila kay Marcos, ayaw nila kay Duterte, ayaw nila kay Soto, ayaw nila kay Speaker of the House. Ang gusto nila, coalition government. Pag nagkaroon ng coalition government, sa kanila unti-unting i-take over solo ang power. So, to me, it's a good move para sa grupo ni na General Pocis na huwag sumama. Kasi nga, lalo lang naniniwala ako sa advokasya sa grupo ni General Pocis na ang kanila is accountability lang. Transparency, accountability, ganyan lang. Hindi yung iba na resign all, wala na yan. Sundin nyo ang konstitusyon. Kaya lang, pag resign ang pinag-uusapan, hindi ako umaasa na magre-resign ang Pangulo. So, magtiis na lang tayo hanggang 2028. Total, mananalo at mananalo naman si BP Sara sa isang patas na eleksyon sa 2028. Kaya konting tiis na lang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Excuse me, namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo naman itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Salamat kayo sa Ginoo. Sadig! Ay, ka nakapukat ka din? Kay ko Tiglalay ko. Ay, kaya. Nagani na lang bigay kay ma. Nagkalo. Wala na ano ba? Kuang. Karon naman nagyod si ate sa pag atop kay gitabangan lang sa iyang papa kay iyaning kuan kay wala siya iba na karon, so siya ra ang nagtukod ang iyang papa. Ang una na ako pasalamatan ang Ginoo. Kay di ko makapalay kung walang Ginoo. Ang sunod na ako nga pasalamat ang Quran niya. Gatak sin daghan kay salamat kay sa imo. Dako ko salamat mo. Lagi nakigpuyo lang dai kati sa imong mama. Mo gina dai nagpuyo ra gid ko, nagluon ra gid ko. O pila ka tuig nga nakigpuyo lang ka sa imong mama te? Dugay-dugay na gid. Oh. So karon pagid ka nakabalay. Mo gid dai. Pila na kabuki mong anak dete? Upat. Upat na.
So naa na kay mga estudyante, Na ko grade 9 o grade 4. grade 9 o grade 4. So unsay panginubuhian nimo te? Aga akong bana driver ra gid sa sikat. Ga-drive ra sa sikat imong bana. Oo, so wala siya karon so nagtabang ra imong papa sa imuha. Oo. So salamat kay te. Salamat sad. Salamat sad ang nagkuha ani nga sin. Oo. Dagan kay salamat sir. Salamat kayo.